Ang sikat ng araw sa Maynila ay tila hindi sapat para pawiin ang init ng ulo ng mga taong naiipit sa traffic. Pero sa loob ng pick-up ni Archie, ibang klase ang enerhiya. Punong-puno ng tawanan, asaran, at walang katapusang kwentuhan. Prenteng nakasandal si Archie habang isang kamay lang ang nasa manibela. Siya yung tipo ng tao na kahit bambahin ang paligid, magtatanong pa rin ng anong ulam. Sa tabi niya, hindi mapakali si Princess. Bawat galaw ng sasakyan ay binabantayan niya, tila ba may hinihintay siyang masamang mangyari. Archie, dahan-dahan naman sa pagpreno. Alam mo namang mabilis akong mahilo. Baka mamaya hindi pa tayo nakakarating sa resort, nasa ospital na tayo. Reklamo niya habang hinihilot ang sentido gamit ang white flower. Sis, relax. Chill ka lang. Para kang laging hahabulin ng pulis, natatawang sagot ni Archie. Sa likod naman, halos hindi magkamayaw sina Joy at Josephine. Si Joy, na parang may satellite dish sa utak dahil sa dami ng alam na chismis, ay walang tigil sa pagkukwento. Hoy, ito na nga. Narinig niyo na ba yung tungkol kay Sir Arjo mula sa accounting? Panimula niya habang kumikislap sa tuwa ang mga mata. Akala niyo loyal sa asawa. Nako, nakita ko sa Miss Story ng pinsan ng kapitbahay ko. Legal source to ha. Kasama niya ang isang baguette sa Boracay. Todo takip pa ng mukha si Sir, akala mo naman hindi mamumukhaan sa laki ng tiyan niya. Humagalpak sila ng tawa. Sabi ko na nga ba, yang mga pa-vlog-vlog tungkol sa family goals, pang-display lang. Ay, true yan. Sabat ni Josephine habang inaayos ang pilantik ng pilikmata sa maliit niyang salamin. Pero mas malala ang balita ko kay Sir Ronel, ang boss nating mas malakas pa ang boses sa megaphone. Narinig ko kaya raw tayo ay team building sa malayo para makatipid sa kuryente sa opisina. Tipid-tips ang lola nyo, pero kung makasigaw sa atin, akala mo siya nagbabayad ng tuition ni Pearl. Muling umugaw ang tawanan sa loob ng sasakyan. Huy Joy, baka mamaya si Sir Ronel pala ang kasama ni Sir Arjo sa Boracay. Plot twist, natatawang sabi ni Josephine. Kadiri ka, panang. Natatawang sagot ni Joy habang tinitingnan ang wallpaper ng cellphone niya, litrato ng anak niyang si Pearl. Pero aminin nyo, kailangan natin to. Kailangan ko ng bagong profile picture at kailangan ko ng break. Kapag hindi tayo tumuloy, baka ako mismo ang unang manakal kay Sir Ronel sa Lunes. Biglang natahimik ang lahat. May isang itim na bus ang tumawid sa harap ng sasakyan. Huminto ito sa gitna ng kalsada, saka dahan-daang lumingon sa kanila. Nanlilisik ang dilaw nitong mga mata bago ito tuluyang nawala sa dilim ng gilid ng daan. Archie, hinto. Sigaw ni Princess. Pos ang itim yun, Archie, bumalik na tayo. Sabi ng lola ko, kapag may tumawid na itim na pusa, may kamatayan sa dulo ng biyahe. Malas to. Red flag na red flag. Umuwi na tayo. Tumawa si Josephine ng malakas. Ses, ano ka ba? Red flag agad. Hindi ba pwedeng naghahanap lang ng jowa yung pusa? Huwag kang praning. Alaga ko lang yun. Sigbin yun. Alam mo naman sa probinsya namin, fly-fly lang paggabi. Humarap siya kay Princess at ikinumpas ang kamay na parang lumilipad. Fly-fly. Whoosh. Baka pinsan ko lang yun na napadaan. Hindi ako nagbibiro, panang, may masamang mangyayari, halos maiyak nang sabi ni Princess. Kailangan nating tumuloy, sabat ni Joy upang mabago ang usapan bago pa sila tuluyang lumunin ng takot. Alam mo naman si Sir Ronel. Kapag nalaman niyang hindi tayo nakarating dahil lang sa pusa, baka pati yung pusa ay memo nun. Napatawa muli sila, pero sa pagkakataong iyon, pilit na lang. Habang tumatagal ang biyahe, unti-unti ring gumagapang ang kaba sa kanilang balat habang papalayo sila sa liwanag ng kabihasnan. Lumipas ang ilang oras, ang sementadong kalsada ay napalitan ng makipot at bako-bakong daan. Isa-isang nawalan ng signal ang kanilang mga cellphone. Wait, bakit no service, na? Takang tanong ni Joy habang itinataas ang cellphone sa bintana. Archie, naghang ang Waze. Hindi na gumagalaw yung asul na arrow. Pati Google Maps ayaw mag-load, sabi ni Archie habang napapakamot ng ulo. Sa unang pagkakataon, may bahid na ng pag-aalala ang kanyang boses. May nakita akong karatula kanina. Shortcut to Vista Verde. Siguro malapit na tayo. Habang tumatagal, lalong nagiging madilim ang paligid. Ang mga puno sa gilid ng daan ay tila lumalaki habang ang mga sanga nito ay parang mga kamay na gustong sumunggab sa kanilang sasakyan. At ang katahimikan, nakakabingi. Guys, parang hindi na tama to, mahinang bulong ni Princess. Bakit walang ibang sasakyan? Bakit parang tayo na lang ang tao rito? Maya-maya, may namataan silang matandang lalaki sa gilid ng daan. Kupas ang suot nitong damit at may pasa na sako na may tumutulong dugo. Ay, ayan.
Magtanong tayo. Masiglang sabi ni Josephine, ang pinakasyanga-syanga ngunit pinakapositibo sa grupo. Excuse me po, kuya. Guwapo, saan po dito ang shortcut papuntang resort? Dahan-dahang lumingon ang matanda. Nanigas silang lahat. Ang kalahati ng mukha nito ay tila sunog at ang hininga nito ay amoy nabubulok na karne. Itinuro nito ang isang makipot na daang halos matabyunan na ng damo. Doon, pumasok kayo sa sitio Mandurugo. Doon kayo makakatagpo ng kapahingahan. Paus at malamig ang boses nito. Sabi sa inyo may shortcut eh. Masayang sabi ni Josephine habang nagre-retouch gamit ang compact powder. Kapahingahan daw oh. Bakas pa yan. Salamat, kuya. Ganda ng skincare natin at natural look. Habang umaandar muli ang sasakyan, napalingon si Joy sa likuran. At doon niya nakita, dahan-dahang binubuksan ng matanda ang sako. May isang kamay ng tao ang unti-unting lumabas mula rito. Archie, nanginginig na bulong ni Joy. Bilasan mo ang pagpapatakbo. Namutla si Archie. Huwag kang hihinto. At huwag kang titingin sa side mirror. Bakit? May chismis ka na naman ba? Pilit na biro ni Archie. Pero nang makita niya ang takot sa mga mata ni Joy sa rearview mirror, alam niyang hindi na iyon biro. Unti-unting nilamon ng gubat ang kanilang sasakyan. At ang tunog ng makina. Tila nilalamon din ng mga huni ng ibong hindi pamilyar sa pandinig. Mga haning parang tumatawa, parang nanonokso, parang may hinihintay silang mamatay. Abangan ang susunod na kabanata. Dito lamang sa Bulong sa Dilim.